Binatang pinaglaruan at tinalo ng mga Quincy, na unlock ang tunay na kapangyarihan, matapos malaman na meron siyang tatlong pagkatao. At kung gusto mo ngang mas ubaybayan ang kwento nasa isang channel ko nga pala, na One Kaso Recap ang Season 1 at Season 2 nitong video, ayun lang at simulan na natin. Nagsisimula nga ang anime dito sa nakaraan ni Yhwach kung saan nga ay sinasabi nito ang mga hinanakit niya sa Soul King, samantala habang papunta naman sila Ichigo sa lokasyon ni Yhwach dito ay naramdaman naman nila itong unti-unting pagyanig ng paligid. Kaya naman dito sa Soul Society napasabi ng galang itong si Miyuri na tinanggal daw ba nila Yhwach itong keystone na humahawak sa tatlong mundo. Naramdaman nga din yan nila Ishan at Ryokan kaya naman dyan ay nabahala itong dalawa. At agad din namang nabalik ang senaryo dito kila Yhwach, kung saan nga ay sinabi nito na nararamdaman na daw ba nitong Soul King ang pagkasira ng mundo. Dahil tatapusin na raw nito ang matagal na pangbabastos na nangyari sa kanya. Sa hindi inaasahan dito ay dumating naman itong si Ichigo at sinabi nito sa Quincy King na pumunta daw siya dito para pigilan ito. Sagot naman ni Yhwach na inaasahan daw niya itong pagdating ng ating bida dahil nahulaan nada niya ito. At alam din daw niya na gustong isalba ni Ichigo itong Soul Society sa kamay niya. Sagot naman ni Ichigo na ano daw ba itong ibig pinagsasabi niya. At sinabing ano daw ba itong nasa mata ng matanda dahil nga mukhang tirik ito. Sagot naman ni Yhwach na gamit daw itong mata niya ay nakikita niya ang lahat ng mga mangyayari, at eto din daw ang proof na siya ay tunay na Quincy, at dahil nga daw alam niya ang lahat, dito ay sinabi niya sa ating bida na nasa mga palad daw niya itong Soul Society pati na rin itong future ni Ichigo. Kaya naman hindi dyan nag-aksaya ng pagkakataon nitong si Ichigo, at agad na hinawakan itong kanyang Zanpakuto na sinabi naman ni Yhwach na meron nada palang dalawang espada itong ating bida. Kaya naman subukan daw nito na gamitin ito sa kanya, at tignan daw nila kung kaya niya siyang talunin gamit itong dalawang espada, dahil noong nakaraan ay nasira daw niya ito. Kaya naman dyan ay sumugod na itong si Ichigo, na sinabayan naman ni Yhwach, at dahil nga sa lakas ng atake ng dalawa, dito ay sumabog naman itong ibang bahagi ng Royal Palace. Matapos noon, habang nasa ere itong ating bida dito ay bigla naman niyang nilikuran itong nakatayong si Yhwach. At bigla niya itong inatake ng Getsuga Tensho, na talaga namang nagpag-ulat at nagpasabog dito sa Quincy. At habang lumilipad itong si Yhwach dahil sa atake ng ating bida, dito ay agad namang siyang pinuntahan ni Ichigo at biglang inatake, madali naman niyang nasaangga ni Yhwach pero dito ay ibinato naman siya ni Ichigo dito sa isa sa mga isla ng Royal Palace. Ngunit nang ustong sasaksakin niya na ito, bigla naman niyang nasalag ni Yhwach at sabay nagpakawala ito ng atakeng Sankt Bogan. Ikinabigla naman niya ni Ichigo at dahil sa lakas ng atake, lumikha naman ito ng pambihirang lakas ng pagsabog dito sa isla, at nang akala ni Yhwach na nanalo na siya, dito ay nakita naman niya itong nakatayong si Ichigo kaya naman napasabi ito na gumamit daw pala ng Getsuga Tensho itong ating bida. At habang nagsasalita itong si Yhwach, bigla naman itong sinugod ng mabilis itong si Ichigo at madali naman niyang nasalag ng ating bida, at mabilis na hinabol itong si Yhwach sa ere. At habang nagwawala nga dyan itong dalawa, tinanong naman ng Quincy kung bakit hindi lumalaban itong si Ichigo, dagdag pa nito na kung takot daw ito sa kanya, ang nakikita lang daw niyang future sa ating bida ay pagkamatay. Sinang-ayunan naman yan ni Ichigo, at agad namang nagpakalawa ng atake itong si Yhwach gamit ang Qualk Rice, na nagpalabas naman ng sobrang daming arrow na sunod-sunod ding tinaira itong ating bida. Mabilis din naman niyang nasira ni Ichigo, at gamit ang Getsuga Tensho Jusho dito ay tinapatan naman niya ang Defense Sankt Zwinger ni Yhwach, at sa sobrang lakas nito gumawa nga yan ng matagal na ilaw sa ere, at ikinagulat nga rin yan ni Yhwach at sila Chad. Matapos noon, hindi naman napigilan ni Yhwach ang lakas ng atake ng ating bida, dahilan para lumipad ito. At habang pinagmamasdan nga siya dyan ni Ichigo, dito ay nagsalita naman si Yhwach at sinabing dahil daw nag-training itong ating bida kasama ang Squad Zero, malamang daw ay nagpunta ito sa Irazuzondo para magkaroon ng everlasting na memorya at revelation, at dahil daw doon ay unti-unti itong lumakas dahil sa tulong ng mga Squad Zero. Nagulat naman dyan si Ichigo at tinanong ito kung paano niya nalaman, sagot nga lang dyan ni Yhwach na hindi daw sapat itong bagong cup ang yarihan ni Ichigo, dahil hindi niya pa nagagamit itong kanyang mga mata sa pakikipaglaban. Matapos nun agad nga diyang tumayo itong si Yhwach, at sinabi nito sa ating bida na magsisimula pa lang daw ang kanilang tunay na laban, sabay gamit nga nito sa kanyang ultimate skill na Almighty na nagpalabas nga ng sobrang lakas na enerhiya at aura sa Quincy sabay atake nito sa ating bida.
Madali nga lang yang naiwasan ni Ichigo, ngunit nang ustong pag-atake nito sa matanda dito ay nagulat ito nang hindi man lang samalat itong espada niya kay Yhwach. Kaya naman sunod-sunod nga niya itong inatake at dito na rin sinabi ni Yhwach na nakikita daw niya itong mga gagawin na atake ni Ichigo. At dahil nga daw hindi yun nakikita ng ating bida, nakakasigurado daw siya na hindi din ito kayang ay kumpara ang diferensya sa kapangyarihan nila. Kaya naman dito ay misteryoso ngang nag-teleport at humawak itong si Yhwach sa mukha ni Ichigo, sabay pinasabog ito gamit ang kanyang kapangyarihan na nagpalaipad nga dyan sa ating bida patungo sa kinaroroonan ng Soul King. Agad naman siya diyang pinuntahan ni Yhwach, at sinabi nito na wag na lang daw lumaban itong si Ichigo dahil mas masasaktan lang daw ito. Sagot naman dyan ni Ichigo na poprotektahan daw niya itong Soul King at Soul Society kahit na anong ang mangyari, at sabay atake nga nito kay Yhwach. Madali naman niyang iniiwasan ng Quincy, at sabay suntok nito kay Ichigo na nagpalaipad naman dyan papapunta naman sa kinaroroonan ng Soul King, agad naman itong napansin ng mga kasama ni Ichigo, ngunit dyan nga ay bigla namang dumating itong si Yhwach na ikinatakot naman nila. Matapuso nun sa Soul Society, habang nag-aalala nga dito ang lahat ng captain at lieutenant dito ay agad naman silang nagpunta sa kinaroroonan ni Uruhara, upang tanungin ito kung ano ang mga nangyayari. Samantala, sa panig naman nila Uruhara dito ay tinanong naman ito ni Nanao kung ang kasalukuyang kaguluhan daw ba na ito ay dahil sa war 1,000 taon na ang nakakalipas. Sumang-ayon naman dyan si Uruhara, kaya naman nagtanong ulit itong si Nanao kung ganun daw ay bakit pa pumunta itong Quincy sa Royal Palace na hindi man lang sila inuubos. Samantala dito naman kila Ichigo, dito ay sinabi naman sa kanya ni Yhwach na malamang daw ay hindi nakikita ni Ichigo itong internal world na dating nag-e-exist at ang Samire dito. Dahil daw nakita na nito ang lakas ng Soul King na kayang sumabay sa kasamaan, pero sa kabilang banda naman daw ay kahit na meron itong pambihirang lakas na kayang pamunuan ang mundo, hindi naman daw nito kayang makita ang mga nangyayari sa tatlong mundong ginawa nito, sapagkat matapos daw nitong mahulaan ang mga mangyayari sa mga Quincy, mas pinili naman daw nitong iwanan sila kahit na alam na nitong mamamatay ang karamihan sa lahi nila. Agad namang napunta ang senaryo dito kila Uruhara, at sinabi din ito na ilang beses na daw muntikang maubos itong mga Quincy sa kadahilan ng hindi ito angkop sa system ng mundo, kaya naman daw nagtungo itong si Yhwach sa Royal Palace para tapusin itong pinanggagalingan ng kaguluhan. At ayon nga kay Yhwach, sa pamamagitan daw ng pagpatay nito sa Soul King, makakagawa daw siya ng bagong mundo. Agad namang bumangon itong si Ichigo, at sinabing andito daw siya para pigilan itong si Yhwach sa pagsira sa Soul Society, at sa dalawang mundong pinamumunuan ng Soul King. Sagot naman ni Yhwach, na ang dugo daw ng Quincy na dumadaloy dito kay Ichigo ay hindi mapapatawad itong Soul King, hindi nga yan pinakinggan ni Ichigo sa halip ay inatake niya pa ito ng Getsuga Tensho. Samantala dito naman kay Ichibi, nang hihingi nga ito ng tawad kila Ichigo dahil hindi daw nila kayang talunin itong si Yhwach, ngunit wag daw silang mag-alala dahil para din naman ito sa ikabubuti ng mundo, at tama daw ba yun, tanong nito sa kanyang sarili at kay Yhwach. Matapos noon, dito naman kila Rukia at Renji, habang pinag-uusapan nga ng dalawa kung ano na ang nangyari sa Squad Zero, bigla namang dumating itong iba pang captain at sinabing papunta rin daw ba ito sa laboratory nila Uruhara. Agad naman silang nagtungo dito at agad silang winelcome ni Uruhara, tanong naman sa kanya ni Rukia na alam daw ba nito ang pinagmamulan ng kaguluhan at pagyanig na ito, sagot naman ni Uruhara na hindi daw siya sure kung ano ito, pero isa lang daw ang masasabi niya, ito daw ay nanggagaling sa Soul King. Samantala, dito naman kila Yhwach, madali nga nitong nasalagang atake ni Ichigo pero nahanapan naman siya dyan ng butas ni Ichi para taniman ng Tenshi Heiso, Isekikumoy na isang teknik para hindi makagalaw ang kalaban. Pero muli wala nga yang nagawa kay Yhwach, sa halip ay ipinakita pa nito ang kalagayan ng Soul King matapos niya itong saksakin. Agad naman yang nilapitan ni Ichigo para tanggalin ang nakabalalak na espada ni Yhwach sa dibdib ng Soul King, pero sa hindi inaasahan matapos niya itong hugatin, dito ay sinabi naman ni Yhwach na siya ang may kagagawan kung bakit masisira itong Soul Society. Kaya naman dyan ay biglang nag-react itong dugo ng Quincy na dumadaloy dito kay Ichigo, at sinabi din ni Yhwach na nahulaan na raw niya na mangyayari ito, sapagkat ang dumadaloy daw na dugong Quincy kay Ichigo ay hindi mapapatawad itong Soul King, at dito na nga nagsimulang gumalaw ang sarili itong katawan ng ating bida, sabay sira nito sa seal na sumusuporta sa Soul King, dahilan para mahati ito sa gitna.
Matapos noon, dito na nga unti-unting namatay itong Diyos ng tatlong mundo, habang sinasabi ni Yhwach kay Ichigo na dahil daw apo niya ito, sa kanya daw nanggaling itong lahat ng nakamtan ng ating bida, kasama na rin itong pagpatay niya sa Soul King, dahil para daw masira ang seal nito kinakailangan daw niya ng isang tao, na meron ding tinataglay na kapangyarihan ng Soul Reaper, Fullbringers Hollows at syempre Quincy. At dahil daw merong ganong katauhan itong ating bida, nagawa daw niyang mapatay itong Soul King sa eksaktong oras at araw na hula niya, at sa isang iglap dito na nga nerlist itong napakalakas na kapangyarihan ng Soul King, kung saan nga nagawa nitong mapasabog itong Royal Palace, at naramdaman din sa Soul Society, Hueco Mundo at mundo ng mga tao, na talaga namang nagdala ng sobrang yanig sa tatlong mundo. Ipinag-alala naman ito ng lahat ng mga tao at Soul Reaper, at dito na rin sinabi ni Uruhara na katapusan na raw ng Soul Society, Hueco Mundo at mundo ng mga tao. Matapos nun napunta naman ang senaryo dito kila Ichigo, at sinabi ni Yhwach sa kanya na tignan daw nilang dalawa kung paanong masira itong Soul Society sa kamay niya. Kaya naman dito ko na muna yayarin ang kwento nitong Bleach 1000-Year Blood War arc, kaya naman kung gusto mong masubaybayan pa ang mga susunod na mangyayari, make sure na nakasubscribe ka na at ilike mo na din itong video, yun lang One Piece.